Earth. Pagkatapos ay binigay niya kay Loki ang scepter at sinabi nito na ang hukbo niya ng mga Chitauri ay nakahanda na raw upang sumunod sa kanya upang sakupin ang buong Earth. Samantala, sina Maria Hill at Nick Fury na sinalubong ni Agent Coulson ay pumunta sa Joint Dark Energy Mission Facility sa Mojave Desert, California. Dahil kasalukuyang yun ang Tesseract na pinag-aaralan ni Dr. Selbig ay biglang kusang naglalabas ng maraming gamma radiation dahilan upang palikasin nila ang lahat ng personnel sa buong facility. Ilang saglit ang Tesseract ay biglang naglabas ng isang portal pagkatapos ay may nabuong malakas na enerhiya sa taas nila at lumabas mula sa portal si Loki. Agad na inatake niya sina Nick Fury, ang mga army ng SHIELD sa paligid at si Clint Barton o si Hawkeye. Bumangon si Clint pero mabilis na nahawakan ni Loki ang kamay niya at ginamit niya ang scepter sa kanya upang gawin siyang alipin. Si Nick naman ay agad na nilagay ang Tesseract sa isang case ngunit pinigilan siya ni Loki at ginawa rin niyang alipin si Dr. Selvig. Tinanong ni Nick si Loki tungkol sa mga plano niya ngunit sinabi naman ni Hawkeye na hinihintay lang ni Nick na sumabog sa buong gusali ang enerhiya ng Tesseract na nasa taas nila. Mabilis na binaril ni Clint si Nick Fury pagkatapos ay kinuha niya ang case sa kanya at agad na umalis silang lahat doon. Sumakay sila sa isang sasakyan ng SHIELD ngunit si Nick Fury ay agad na bumangon at inutusan si Maria Hill na pigilan sila Clint makaalis ng facility pagkatapos ay hinabol niya sila. Hinabol rin sila Clint ng isa pang agent ng SHIELD ngunit si Loki ay nagawang pabagsakin ang sasakyan nito sa daan. Samantala si Agent Coulson at Nick Fury ay nagawang makaalis sa facility bago tuluyang gumuho ito. Pinanood ni Nick Fury ang buong facility na unti-unting lumulubog mula sa pagsabog. Ang sinasakyang kotse naman ni Maria Hill ay natabunan ng mga bato at hindi na nakahabol kina Loki. Si Nick Fury naman na sakay ng helicopter ay binaril sina Loki sa kotse nila ngunit si Loki ay mabilis na inatake ang helicopter ni Nick Fury. Agad na bumaba dito si Nick at patuloy na pinagbabaril sina Loki ngunit nakalayo na sila sa lugar. Niradyo naman ni Nick sina Coulson at Maria Hill at sinabing nasa estado na sila ng gyera at plano niyang i-activate uli ang Avengers Initiative. Sumunod na eksena sa Russia, si Natasha Romanoff o si Black Widow habang ini-interrogate ng mga Russian mafia ay biglang tinawagan ni Agent Coulson ang leader ng mafia upang kausapin si Romanoff. Sinabi ni Coulson sa kanya na may hindi inaasahang pangyayari at kailangan nila siya bumalik sa base. Si Black Widow naman kahit pa nakagapos sa isang upuan ay agad na kinalaban ang lahat ng mga miyembro ng mafia roon at madali niyang napabagsak ang mga ito. Sinabihan pa siya ni Coulson na puntahan muna si Bruce Banner bago bumalik ng base. Sa sunod na eksena sa Kolkata, India kung saan naninirahan si Dr. Bruce Banner ay pinuntahan ni Natasha Romanoff. Sinabi niya sa kanya na pinapunta siya doon ng SHIELD sa kadahilanang humaharap sila ngayon sa isang global catastrophe dahil sa Tesseract na may kakayahang wasakin ang buong mundo. Nais raw ni Nick Fury na magpatulong sa kanya sapagkat ito raw ay may kapangyarihan ng gamma radiation kung saan dito ay eksperto siya. Samantala si Nick Fury ay humarap sa World Security Council at sinabi ng mga ito sa kanya na hindi sila sang-ayon sa pag-reactivate ng Avengers Initiative kundi ay mag-focus na lang sila sa phase 2 ng plano nila. Ngunit pinagpilitan pa rin ni Nick na mas kailangan nila ang Avengers Initiative. Si Steve Rogers naman o si Captain America na kamakailang nadiskubre ng SHIELD na na-preserve ang katawan sa isang yelo ay pinuntahan ni Nick Fury upang ibigay sa kanya ang panibagong misyon niya patungkol sa Tesseract na kinuha raw sa kanila ni Loki at nais niyang tumulong siya pigilan si Loki gamitin ito at ibalik ang Tesseract sa SHIELD. Samantala si Tony Stark o si Iron Man naman ay nagbukas sa New York ng kanyang Stark Tower na may energy source mula sa ginawa niyang arc reactor sa tulong ni Pepper Potts. Bumaba si Stark ng tower at pagkatapos ay tinanggal ng robotic system niya ang kanyang buong Mark 6 suit sa daan. Ilang saglit ay pinuntahan siya doon ni Agent Coulson patungkol sa Avengers Initiative na pinagtataka naman ni Stark dahil ang alam niya ay hindi siya qualified dito. Sumagot naman si Coulson na hindi na ito patungkol sa profile niya at pagkatapos ay nakita ni Tony mula sa dalang data ni Coulson ang lahat ng research ng SHIELD sa mga prospective na magiging miyembro ng Avengers Initiative at ang Tesseract na kung saan pamilyar siya. Kinabukasan habang papunta ng base ng SHIELD ay sinabi ni Coulson kay Steve Rogers na malaking karangalan para sa kanya na makasama siya doon. Maya-maya ay nakarating na sila sa base at nakaharap ni Steve dito sina Natasha Romanoff at Bruce Banner. Tinanong naman ni Natasha si Steve kung nagpa-autograph ba si Coulson ng vintage trading card game niya sa kanya. Ilang saglit ang base ng SHIELD ay nagsimula ng umangat sa ere mula sa karagatan at pinapakita dito na ang base nila ay ang shape na tinatawag na ang helicarrier. Pinag-utos naman ni Nick Fury na simulan na nila paganahin ang retro-reflection panels ng buong helicarrier sa ere. Maya-maya ay na-detect ng system ng SHIELD na si Loki ay kasalukuyang nasa Stuttgart, Germany.
pumasok roon si Loki sa isang gala at inatake ang lalaki na nagngangalang si Heinrich Shaper upang kunin ang kaliwang eyeball nito, at gamit ang device nila ay ginamit ni Hawkeye ang eyeball upang mabuksan ang vault at kunin dito ang iridium na kailangan ni Dr. Selvig upang i-stabilize ang Tesseract. Nagtakbuhan palabas ang lahat ng tao sa gala at sinundan sila ni Loki. Gamit ang kapangyarihan niya ay pinalibutan ni Loki ang malaking grupo ng mga tao roon at inutusan niyang lumuhod sa kanya. Ngunit tumayo laban sa kanya ang isang matandang lalaki at inatake siya ni Loki, ngunit dumating na roon si Steve at bumalik sa kanya ang atake niya. Si Black Widow naman na sakay ng Quinjet ay inatake ni Loki, ngunit nakaiwas siya at mabilis na hinagis ni Steve ang shield niya kay Loki at naglaban silang dalawa roon ni Steve Rogers, ngunit maraming beses siyang napapabagsak ng kalaban. Bigla naman siyang inatake doon ni Tony Stark o ni Iron Man at pagkatapos ay agad na sumuko na si Loki sa kanila. Nang nasa Quinjet na sila pabalik ng base kasama si Loki ay biglang kumidlat ng malakas at dumating doon si Thor Odinson. Binuksan ni Tony ang jet, ngunit biglang inatake siya doon ni Thor at mabilis na kinuha ang kapatid niya na si Loki. Sinabi naman ni Stark na hindi niya maaring kunin si Loki hanggat di pa nila nalalaman kung nasaan ang Tesseract, kaya't hinabol niya sila at si Captain America naman ay kumuha ng parachute at sumunod rin sa kanila. Binaba naman ni Thor si Loki sa isang burol at kinumbinsi siya na ibalik na niya ang Tesseract at sumama na siya sa kanya sa Asgard, ngunit mabilis na inatake naman siya doon ni Tony Stark at sinabi niya kay Thor na hindi niya maaaring kunin si Loki dahil kailangan pa nila makuha ang Tesseract sa kanya. Sumagot si Thor na hindi niya alam kung ano ang kinakaharap niya at agad na hinagis niya ang Mjolnir kay Stark. Mabilis na inatake naman ni Stark si Thor at sinipa ng malakas. Bumangon si Thor at gamit ang hammer niya ay inatake niya ng kidlat si Iron Man, ngunit nag-charge lang ng 400% ang suit niya. Agad naman inatake ni Tony ng malakas si Thor at mabilis na nilipad upang ihampas sa kalapit na bundok. Nagpatuloy silang dalawang naglaban sa gitna ng kagubatan hanggang sa pinigilan sila ni Captain America. Sinabi ni Steve na ibaba ni Thor ang hammer niya, ngunit nagalit palalo siya dahil ayaw niyang bitawan ang hammer at inatake ng malakas si Steve at tumalsik sila sa lakas ng impact nito sa shield niya. Pagkatapos ay nagdesisyon na si Thor na makipagtulungan na sa kanila. Dinala nila si Loki sa base ng SHIELD at kinulong siya ni Nick Fury sa kakaibang cage na ginawa raw niya para sa Hawk ni Bruce Banner. Pinaliwanag naman doon ni Thor na plano raw ni Loki gamitin ang Tesseract upang magbukas ng portal sa Earth at sakupin ito kasama ang hukbo niya ng mga Chitauri. Ilang saglit ay sinimulan ng i-trace nila Bruce at Tony ang lokasyon ng Tesseract gamit ang nakuha nilang scepter kay Loki. Maya-maya ay nabanggit naman ni Tony kina Bruce at Steve na sa tingin niya ay may tinatagong ibang plano sa Tesseract ang SHIELD. Ilang saglit ay umalis si Steve kina Stark at pumunta sa mga restricted area ng base, habang si Tony Stark naman ay hinak ang mainframe system ng SHIELD upang alamin ang sikreto nila. Hindi nagtagal ay nalaman nila Tony at Captain America na gamit ang Tesseract ay plano pala ng SHIELD gumawa ng weapons of mass destruction. Napilitan naman umamin si Nick Fury na napagplanuhan raw nila ito dahil sa mga sobrang lakas na mga nilalang galing sa ibang mundo na maaaring magdala ng panganib sa Earth. Habang nagtatalo sila ay natrack nila Clint ang helicarrier dahil sa scepter na nakuha nila Steve kay Loki. Kasama ang iba pang tauhan na ginawang alipin rin ni Loki ay sinimula ng maglagay ng bomba ni Clint sa helicarrier. Ang research system naman nila Bruce ay nalaman na ang lokasyon ng Tesseract, ngunit si Hawkeye ay pinasabugan na ang parte ng helicarrier kung nasaan sina Captain America. Pinasok na ng grupo ni Hawkeye ang helicarrier at si Tony Stark ay agad na sinuot ang Iron Man suit niya. Si Black Widow naman ay naipit ang paa mula sa pagsabog kasama si Bruce Banner. Pinapakalma niya si Bruce, ngunit unti-unti nang nagbabago siya ng anyo bilang si Hawk. Natanggal na ni Romanoff ang paa niya sa pagkakaipit, ngunit agad na nagwala na si Hawk at galit na hinabol niya si Natasha Romanoff na mabilis na tumakbo palayo sa kanya. Si Captain America naman at Iron Man ay pumunta sa nawasak na turbine ng helicarrier upang pagtulungan nilang ayusin ito. Samantala si Hawk na hinahabol pa rin si Black Widow ay nagawa niyang mapatalsik. Mabilis naman na inatake siya ni Thor at sinubukang pigilan, ngunit sobrang lakas ni Hawk. Kinalaban ni Thor si Hawk gamit ang Mjolnir niya at patuloy na pinigilan pa rin si Hawk na magwala roon. Si Maria Hill naman ay nagpa-deploy ng jet upang atakihin at pigilan mas makawasak pa sa helicarrier si Hawk, ngunit mabilis na inatake rin ito ni Hawk at sinimulang wasakin ang jet sa ere. Nag-eject ang piloto pero agad na hinagis siya ni Hawk at hindi nagtagal ay sumabog na ng malakas ang jet sa ere at tumalsik dito si Hawk. Sa sunod na eksena, si Clint ay pinasabugan ang mga tauhan ng SHIELD sa control room pagkatapos ay hinak ang system nila upang ma-disable ang isa pang turbine ng helicarrier at agad na nawala ng balanse ito sa himpapawid. Inutusan naman ni Nick Fury si Black Widow na pigilan si Clint.
Agad na natuntun ni Natasha Romanoff si Hawkeye at buong lakas na nilabanan ng lalaki sa daan. Magaling makipaglaban si Clint ngunit hindi nagtagal ay nagawang mahampas ni Black Widow ng malakas ang ulo ni Hawkeye at pinabagsak. Samantala si Thor ay nakita si Loki na tatakas na sa kulungan niya ngunit nalinlang siya ni Loki at nakulong niya si Thor dito. Si Agent Coulson naman napipigilan si Loki gamit ang malaking baril niya ay nagawang masaksak ni Loki mula sa likod gamit ang kanyang scepter. Pagkatapos ay hinulog na ni Loki ang cage habang nasa loob nito si Thor at si Coulson naman na nag-aagaw buhay ay nagawa pang barilin si Loki at tumalsik siya. Si Thor habang nasa loob ng cage na nasa ere ay nagawang makaalis dito bago ito bumagsak at sumabog. Si Tony Stark naman ay puwersahang pinaikot ng sobrang bilis ang isang turbine upang mapagana uli ito. Subalit si Loki ay nagawa ng makatakas roon sakay ng isang jet. Sumunod na eksena, tuluyan ang namatay si Agent Coulson sa harap ni Nick Fury. Ilang saglit ay kinausap ni Nick sina Tony at Steve. Nagsinungaling siya na galing raw sa jacket ni Coulson ang collection niya ng mga cards bago siya namatay na hindi man lang nalagyan ng autograph ni Steve. Dagdag pa niya, totoong plano nila na gumawa ng mga armas na may kapangyarihan ng Tesseract ngunit mas pinili niyang i-reactivate ang Avengers Initiative. Upang ma-motivate naman sila na makipag-cooperate sa isa't isa bilang ang Avengers ay sinabi pa niya na kahit sa huling hininga raw ni Coulson ay naniniwala pa rin siya sa mga heroes na katulad nila. Samantala si Hawkeye naman ay nawala na ang manipulasyon ni Loki sa isip niya dahil hinampas raw ni Romanoff ng sobrang lakas ang ulo niya kanina. Si Hawk naman na bumalik na sa dating katawan na si Bruce Banner ay bumagsak sa isang abandonadong lugar. Sina Tony at Steve ay na-realize na plano pala ni Loki na magbukas ng portal sa New York sa Stark Tower. Pagkatapos ay sinabihan na ni Steve sina Black Widow at Hawkeye na aalis na sila roon. Sumakay sina Steve sa isang jet at nakita naman ni Nick Fury ang pag-alis nila. Unang nakarating si Tony Stark sa kanyang Stark Tower, at nakita niya dito si Dr. Selvig na natapos ng gawin ang device gamit ang Tesseract upang makapagbukas ng portal. Inatake ito ni Stark at humampas ng malakas si Selvig at hindi nagtamo ang device ng kahit konting damage dahil may energy barrier ito. Bumaba na lang siya ng tower at tinanggal ang suit niya na nagtamo ng malaking damage kanina sa helicarrier. Nandoon rin si Loki at agad na kinuha ni Tony ang mga bracelet niya dito. Sinubukan gamitin ni Loki ang scepter niya sa kanya ngunit walang talab ito dahil sa arc reactor ni Tony. Galit na hinagis naman siya ni Loki palabas ng tower ngunit pinadeploy na niya ang Mark 7 suit niya sa AI niyang si Jarvis at iniskan nito ang bracelet ni Tony at sinuot niya ang kanyang bagong suit habang nasa ere. Pagkatapos ay bumalik naman si Tony Stark kay Loki at inatake niya siya. Nagsimula nang magbukas ng portal ang device ni Dr. Selvig at lumabas dito ang hukbo ng mga Chitauri ni Loki. Ang mga ito ay matapang naman na sinugod mag-isa ni Tony Stark at pinasabugan sa ere. Ngunit ang iba pang Chitauri ay mabilis na umatake sa mga sibilyan sa iba't ibang parte ng New York. Si Loki ay sinuot na ang suit niya at pinuntahan siya roon ni Thor at pagkatapos ay naglaban silang dalawa dito ng kapatid niya na si Loki. Inatake nila Natasha Romanoff ang iba pang Chitauri ni Loki sa himpapawid sakay ng Quinjet at pagkatapos ay inatake rin nila si Loki ngunit pinasabugan sila nito at nagtamo ng malaking damage ang kanilang jet at agad na bumagsak ito. Lumabas mula sa jet sina Steve Rogers at nakita nilang lumabas mula sa portal ang higanting halimaw na nag-deploy ng mas marami pang Chitauri sa katawan nito. Samantala si Loki naman ay nagawang masaksak si Thor pero agad na sinipa siya ni Thor at hinampas sa sahig subalit nakatakas si Loki sa kanya at sumakay sa isang sasakyan ng mga Chitauri pagkatapos ay kasama ang mga ito ay mabilis na umatake siya ng mga sibilyan sa daan. Nakipaglaban sa mga Chitauri sina Hawkeye at Natasha Romanoff at si Captain America naman ay tinuro sa mga pulis kung saang lugar maraming sibilyan na na-stock na kailangan nilang ma-rescue at pagkatapos ay magaling na nagpatumba si Steve Rogers ng ilang mga Chitauri sa harap ng mga pulis. Patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw na hukbo ni Loki sina Hawkeye at Natasha Romanoff at sinamahan na sila ni Captain America at ng God of Thunder na si Thor sa pakikipaglaban sa mga ito. Ilang saglit ay dumating na rin doon si Bruce Banner sakay ng motorsiklo at dinala ni Tony Stark sa kanila ang higanting halimaw ng mga Chitauri pagkatapos ay si Bruce naman ay nagawa ng kusang magpalit ng anyo bilang si Hawk at agad na sinuntok ng malakas ang halimaw at si Iron Man ay pinuntirya ang soft spot nito at sumabog ang higanting halimaw. Sinimulan na ni Hawk umatake doon ng mga Chitauri at si Thor naman ay pumunta sa taas ng Empire State Building at kinidlatan ng malakas ang mga halimaw na lumalabas mula sa portal. Samantala
si Clint Barton naman ay umaatake ng mga Chitauri mula sa bubong ng isang building. Maya-maya ay sumakay sa isang sasakyan ng mga Chitauri si Black Widow upang pumunta sa tuktok ng Stark Tower. Sina Hawk at Thor naman na nakikipaglaban sa mga Chitauri ay nakapagbagsak ng isa pang higanteng halimaw. Samantala si Nick Fury na kausap ang World Security Council ay tumanggi sa kanila sa plano nilang nuclear strike sa buong New York. Si Natasha Romanoff naman na hinahabol ni Loki ay agad na inatake ni Hawkeye at sumabog ang palaso niya sa kanya pagkatapos ay bumagsak siya at si Black Widow sa Stark Tower. Agad naman na inatake ni Hawk sa Stark Tower si Loki at malakas na pinaghahampas niya siya roon ng maraming beses sa sahig. Si Dr. Selvig na nawala na ang manipulasyon ng isip mula kay Loki dahil sa pagkahampas ng ulo niya kanina ay sinabi kay Black Widow na kayang pigilan ng scepter ang device na ginawa niya. Samantala ang World Security Council ay nagpa-deploy ng jet sa helicarrier ng walang pahintulot ni Nick Fury. Agad naman na tumakbo si Nick at pinasabugan nito upang mapigilan ngunit mabilis na nakalipad paalis ng helicarrier ang isa pang jet. Tinawagan niya si Tony upang sabihin na may papuntang jet sa New York na magde-deploy ng nuclear missile sa loob ng 3 minuto at agad na lumipad ng mabilis si Stark upang puntahan ito ngunit ang piloto ng jet ay nakapag-deploy na ng nuclear missile na sasabog sa loob ng 2 minutes and 30 seconds. Samantala sinimulan ng pahintuin ni Romanoff ang device gamit ang scepter at sinabihan niya sina Steve bago gawin ito ngunit sinabi ni Stark na wag munang isarado dahil may paparating na nuclear missile sa syudad at plano niyang ipunta ito sa portal. Ilang saglit ay nahawakan na ni Tony ang missile at pinalipad niya ito papunta sa portal. Hindi nagtagal ay nagtagumpay siyang ipasok ang missile sa portal bago siya mawala ng power at sumabog ng malakas roon ang nuclear missile sa fleet ng mga Chitauri pagkatapos ay nag-disable na ang lahat ng mga Chitauri ni Loki sa buong New York. Sinarado na ni Black Widow ang portal at nakalabas na rin dito si Tony na nawala ng malay. Mabilis naman na sinalo siya ni Hawk at bumagsak silang dalawa. Inakala nilang patay na si Stark ngunit sinigawan siya ng malakas ni Hawk at biglang nagising na si Tony. Pagkatapos ay pinuntahan naman nilang lahat si Loki sa Stark Tower upang hulihin siya roon. Sa sunod na eksena, halo-halo ang reaksyon ng mga tao sa mga ginawa ng Avengers. Maraming natuwa at nagpasalamat sa kanila at may iba namang hindi nagustuhan ang ginawa nila dahil nagdulot raw sila ng malaking pinsala sa New York. Samantala si Thor dala ang Tesseract at si Loki ay bumalik na sa Asgard gamit ang Tesseract. Si Nick Fury naman ay naniniwala na magre-reassemble uli ang Avengers sa panahong kailangan nila uli sila. Sa mga oras na yon sina Tony Stark at Pepper Potts naman ay nagpaplano na ng renovation ng kanilang Stark Tower. Sa mid-credit scene, ang nilalang na si The Other ay nag-report sa kanyang master na hindi nagtagumpay si Loki na sakupin ang Earth dahil sa Avengers, pagkatapos ay pinapakita naman rito na ang master pala niya ay si Thanos. Sa post-credits scene naman, pagkatapos ng laban ng Avengers sa New York ay tahimik na kumain silang lahat ng shawarma sa kalapit na restaurant roon. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin ng movie na ito.